Ano ang tatlong kasalanan ni Esau? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Now, binabati ko po muna si Susan Pendre, Noemi Picar, Minerva Juan, June Fonteveros, and Rita Alcantara. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jacob tsaka kay Esau. Now, bago po yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung family tree. No? Ang pinag-uusapan po natin dito ay pamilya ni Abraham. So, si Abraham po, meron po siyang asawa, yung una niyang naanakan si Hagar, at ang anak niya po doon ay si Ishmael. Si Abraham po, yung tunay niyang asawa ay si Sarah, at yung naging anak niya doon ay si Isaac. Si Isaac po ang asawa ay si Rebecca, at nagkaroon po sila ng dalawang anak. Yung dalawang anak po nila ay kambal. Yung panganay po ay si Esau, at yung bunso naman ay si Jacob. Si Jacob, yan, maraming asawa, no? Si Zilpa, Leah, Rachel, Bilha, tapos ito yung kanyang mga anak. So pag-usapan po natin yan sa mga susunod na mga araw. Sa ngayon po, mag-focus po muna tayo kay Esau at kay Jacob. So kambal po sila, at noong pinanganak si Esau, hawak-hawak ni Jacob yung paa ni Esau. Kaya po yung ibig sabihin ng pangalan ni Jacob ay heel grabber. Kumbaga siguro yung katumbas niya sa Tagalog, yung talangka, yung alam mo, nang hahatak pababa. At yung Jacob din may kinalaman din sa deception. So pwede natin pag-usapan po yan sa susunod. Now, yung verse po natin ay matatagpuan po sa Genesis chapter 25, 29 to 33. Sabi po rito, nung matatanda na po sila, no? Si Jacob po kasi laging nasa bahay, so favorite po siya ng nanay niya na si Rebecca. Si Esau naman ay laging nandun sa labas, hunter siya, no? At favorite naman siya ng tatay niya na si Isaac. Now, sabi po rito sa verse 29 ng Genesis chapter 25, minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. By the way, yung bansa na nanggaling po kay Esau ay mga Edomites. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. So, tusong-tuso talaga to si Jacob, no? Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Alam niyo po dito sa istorya na ito, lalo sa istorya ni Jacob tsaka ni Esau, madalas po na-emphasize na si Jacob ay oportunista, tuso, manggagancho, no? At ginugulangan niya yung kanyang kuya. Now, ang hindi po madalas na-emphasize dito mga kapatid, yung tatlong kasalanan ni Esau. At yun po yung pag-uusapan natin sa devotion natin ito. So, ano nga ba yung tatlong kasalanan ni Esau? 3 sins of Esau. Number 1, Esau rejects Yahweh's blessing. Ito po yung hindi po madalas nakikita ng marami, na yung birthright, yung pagiging panganay, ito po ay, kumbaga sa term ng mga theologians, ng mga Bible scholars, ng mga seminarians, ito po ay divine election. Ibig sabihin, pinili ka talaga ng Diyos na maging panganay. Blessing ng Diyos yan, pagiging panganay. Pag panganay po kasi, lalo ng unang panahon, pag namatay yung head of the family, yung tatay, ang susunod dun yung panganay. Kaya yung panganay yung magmamay-ari ng estate, lahat ng ari-arian ng magulang ng tatay. Si Esau po, siya po ay panganay at hindi niya piniling maging panganay. Yun po ay desisyon ng Diyos. Kaya po, yun po ay blessing sa mga panganay, yung ganung authority. Pero si Esau po, nireject niya yung blessing na yun. Yung birthright niya. Nilapastangan niya yung birthright niya. Kaya dito po, yung si Jacob, no, nung inoferan niya yung kuya niya na, okay, gutom ka na pala eh. Sige, sumumpa ka muna, no, na ibibigay mo sa akin yung birthright mo. Nung unang panahon po, legal po yun. Pwede mo talagang ipasa yung birthright mo, yung pagiging panganay mo, yung authority mo. So, si Esau po, yung blessing ng Diyos, yung pinagkatiwala sa kanya ng Diyos na pagiging panganay, tsaka yung authority na meron ka, pinagpalit niya yun right away. Para lang doon sa ulam, o doon sa pagkain, doon sa soup na yun.
So, hindi lang po ito simpleng ano lang nangyari lang na nagugutom siya tapos binigay niya yung birthright niya. Ito po ay rejection of God's blessing. Isa po yan sa kasalanan ni Esau. Nilapastangan niya yung binigay sa kanya ng Diyos, yung birthright niya. At hindi niya pinagpahalagahan yung ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung pinili ng Diyos na maging siya. Pangalawa po, Esau operates according to the flesh. So ano ibig sabihin nung nag-ooperate siya according to the flesh? Kung ano yung gusto ng laman, yun ang susundin niya. At kitang-kita po ito sa verse na pinag-aaralan po natin ngayon sa Genesis chapter 25. Wala akong pakialam sa birthright, aanin ko yung birthright ko na yan. Sabi ni Esau, kung gutom na ako, mamamatay na ako. No, hindi naman talaga siya literal na mamamatay. Talagang ano lang yan, expression, exaggeration niya lang yun na, hindi ako makapag-antay. Kakainin ko na to, walang paalam sa birthright ko. Walang delayed gratification para kay Esau. Talagang kung ano yung sinasabi ng laman, yun ang susundin niya. At alam niyo po, yun ang madalas rin nating kasalanan minsan. No? Kung ano yung sinabi ng laman, sinusunod agad natin. Kaya nga po, nagkakaroon po tayo ng pagkakasira-sira sa mga relasyon. Kasi pag na-attract ka sa isang tao, minsan pag sinunod mo agad yung laman mo, magkakasira-sira talaga yung mga relasyon. So yung laman natin, mga kapatid, makasalanan yan. Hindi natin sinusunod lahat ng udyok ng laman. Kasi ang laman, dinadala tayo sa kasamaan. Kaya nga po, binigay sa atin yung Espiritu ng Diyos para makibaka to wage war against the flesh. Kaya po tayo mga Kristiyano, we have the Holy Spirit so that we will be able to do the will of God by the Spirit. Masunod natin ang udyok ng Espiritu, hindi yung udyok ng laman. Now, pangatlong kasalanan po ni Esau. Esau is immoral and godless. Napaka-judgmental ko naman. Immoral at godless. Na hindi po ako maisabi nun. Yan po ay nakasulat po sa Book of Hebrews. Sabi po rito sa Hebrews chapter 12 verse 16 and 17. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Si Esau daw sexually immoral and godless. At dito po makikita natin ano ba talaga yung status ni Esau. So dito po nilarawan talagang immoral and godless. At makikita po natin yan sa kanyang pagpili ng mapapangasawa. Halimbawa po, dito po sa Genesis chapter 26, 34 to 35, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beeri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. Ano masama naman kung nag-asawa? Well, yung inasawa niya, yun yung mga kinamumuhian ng mga Hudyo later on. Bakit? Kasi sila yung mga magkakaaway. Ibang-iba yung kultura. Sobrang sama ng kultura ng mga Hittite sa standard ng mga Hudyo. At dahil doon, sabi dito, they were a source of grief to Isaac and Rebekah. Ginawa ng mga babae na yon na inasawa ni Esau na mapait ang buhay ng kanyang mga biyanan. May nakaka-relate ba? So, ganyan yung nangyari dito. At ginawa nilang mapait ang buhay para kina Isaac at Rebekah. Sabi po ng Biblia, si Esau, godless and immoral. So sa mga choices niya, sa mga decisions niya, impulsive, sinusunod ang laman, at mali-mali mga desisyon na ginagawa niya sa kanyang buhay. He operates according to the flesh, is immoral and godless according to the Bible. So, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, delay gratification for a better future. Alam niyo po yung mga tao na merong nasa harapan nila na opportunity, tapos hindi nila sinusunod yung kanilang laman, yung kagustuhan, yung present, no? They're thinking of long-term future. Sila po yung mga magiging successful. Yung future po, yung magandang kinabukasan, para po yun sa mga taong marunong mag-delay ng gratification. Halimbawa, gusto mong pumayat, gusto mong magbawas ng timbang, may pagkain ka sa harapan mo, ang sarap, favorite mo. Kapag dinelay mo yan, hindi ko mo nakakainin yan, no? May time para kumain, may hindi pwedeng tuloy-tuloy yung kain, talagang may oras yung pagkain. Pag dinelay mo yan, papayat ka talaga. Pero kada may nilalagay sa iyong table, no, na pagkain, tapos hindi mo ma-delay, hindi mo ma-resist, talagang kain ka ng kain, hindi ka talaga hindi talaga magbabawasan ng iyong timbang. Yung future mo, pabigat ng pabigat. Hindi mo mararating yung success when it comes to being healthy. Another example, kung gusto mong maging matagumpay sa future, no, financially, pag araw-araw, halimbawa marunong kang mag-save, no? Mag-save ako, mag-iipon ako para someday may pang-invest ako.
Pag kaya mong i-delay yung gratification mo na bili nito, bili noon, shopping dito, shopping doon. May mga tao kasi na sobrang lungkot sa buhay kapag walang parating na parcel, no? Pag walang darating na parcel, tinignan yung cellphone niya, walang darating na shipping. Ang lungkot-lungkot sa buhay, no? Pag ikaw yung isang tao na kaya mong i-resist yung mga tukso, na hindi mo na ako bibili ng kahit anong, mag-iipon ako para may pang-invest ako in the future, you will become successful. Why? Because delay gratification gives you an opportunity to become successful later on. Number 2 po, decide with long-term consequences in mind. Pag gagawa tayo ng desisyon, isipin natin yung long-term effect, long-term consequences. Si Iso po, yung kasalanan niya, hindi siya nag-isip ng long-term. Inisip niya yung stew, yung pagkain. Right away, I want to eat this. That's the problem of Iso. Yung laman, yung udyok ng laman, sinusunod niya agad without thinking about the long-term effect, long-term consequence. Birthright mo yun eh. Karapatan mo yun eh. Pinagpalit niya sa stew, sa sabaw. At sabi ng Bible sa kanya, godless. Nireject mo yung pinagkatiwala sa iyo ni Yahweh. Number 3 po, defeat the works of the flesh by the Spirit. Kailangan nating matalo yung gawa ng laman. Yung laman po kasi natin mga kapatid, simple lang naman po yung Christian life. Yung laman natin, laging yan palayo sa Diyos. Laging palayo yan sa Diyos, yung udyok ng laman. At wala tayong kawala dyan, tayong mga tao. Talagang nakakulong tayo, trap tayo, nakakulong tayo dito sa laman, sa flesh. Kaya nga, pag sinunod mo yung flesh mo, bisyo, lahat ng mga maglalayo sa iyo sa Diyos, yun ang ginagawa mo, ginagawa natin, yun yung laman, makasalanan. That's the reason God sent His Holy Spirit to live in you. Yung Espiritu ng Diyos, ibinigay sa iyo to wage war against the flesh. Kaya po kung tayo lang, imposible nating masunod ang Diyos, imposible tayong magpakabait at magpakabuti sa harapan ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng Santong Espiritu para hindi tayo maging iso. Hindi tayo, mag-operate based on the flesh. Sabi po sa Galatians, chapter 5, verse 16 hanggang 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Lumakad daw tayo ayon sa udyok ng Espiritu upang hindi natin ibigay yung lahat ng gusto ng laman. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Yun po yung role ng Banal na Espiritu sa atin. Labanan ang udyok ng laman. So defeat the works of the flesh by the Spirit. Simple lang po mga kapatid, submit to the Holy Spirit. Lord, I cannot do this. Hindi ko kayang labanan yung tukso with the flesh, with my own strength. But I can by the power of the Holy Spirit. Now, para po sa ating discussion, why is delayed gratification one of the good marks of success? Bakit kapag kaya mong kontrolin yung emotion mo, kaya mong i-delay yung gratification, yan yung isang marka ng katagumpayan. Para po sa ating dive deeper video, why did God say, Jacob I loved, Esau I hated? Tayo po'y manalangin. Father God, I confess that I often desire immediate satisfaction and forget the value of waiting on you. Teach me to delay gratification and trust that obedience today shapes a better future. Help me to make decisions with long-term consequences in mind, not driven by appetite, pressure, or fear. By your Spirit, put to death the works of the flesh that war within my heart. Form in me a reverence for your promises and a love for holiness. I choose to walk by the Spirit, not by impulse. Thank you for your patient, grace, and faithful guidance. In Jesus' name, amen and amen.